O payang gabi yung tanan mga kawaray. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. At sa inyo rin po mga OFW, ano man pong panahon meron dyan sa inyo ngayon. Maging hapon man po dyan, tanghali, umaga o gabi. Ay sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at mabuhay po kayo. Mag-ingat po kayo, lalo na po yung nandyan sa may parting Israel, Lebanon, at dyan po sa may Iran. Mag-ingat po kayo dahil balita po hanggang di sa Pilipinas na medyo hindi maganda po ang dyan, pangyayari. Medyo tensinado po dyan ngayon. Kaya mag-ingat po kayong lahat dyan. Okay. Ngayong gabi po ay meron po tayong panonoodin mga nakakatakot na video. At syempre po, credit po ito kay Sir Crips. Subscribe niyo po channel niyo. Okay. Maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe na at mga nag-likes. Kayo po na mga hindi pa nag-subscribe, sana po ay mag-subscribe na kayo. At katapos niyo pong mapanood ang mga video, sana po ay huwag niyong kalimutang mag-likes. Okay po? Tara na po, panoorin na po natin yung mga video na nakakatakot. Isang TikTok user na nagngangalang Amar, na isa ring religious teacher ng mga Muslim sa Indonesia, ay nagbahagi ng isang video na kuha di umano isang gabi habang siya ay nasa loob ng isang moske. Dahil mistulang may nagtatangkang pumasok dito na hindi tanggap sa sagradong lugar na ito. Allahu la ilaha illa huwa Wow! al-hayyul qayyum. Black figure. Umpisa pa lang, nagpakita na. Creepy naman. Ta'khudhuhu sinatun Boy, gumalaw. ma fis samawati Nawala. Makikita sa video ito ang mistulang isang tao na may itim na kasuotan na naglakad at nagtago sa likuran ng isang poster. Pero makalipas lang ang ilang saglit ay bigla na lang naglaho. Oo nga, naglaho nga eh. Grabe. Umpisa pa lang. Ayon kay Amar, ibinahagi niya Pakita ang ka video agad. ito bilang paalala na palaging magdasal dahil ang mga jinn o demonyo ay nariyan lang sa paligid. Pero katulad pa rin na palagi kong sinasabi, nasa inyo kung maniniwala ba kayo o hindi. Tama. Si Franco na may-ari ng YouTube channel na Franco TV ay bumisita sa isang abandonadong bahay sa Peru na pinaniniwalaang haunted. At ito ay dahil sa malagim na nakaraan na naganap sa loob ng tahanan ito. Sinasabing noon ay may isang pamilya na tumira sa bahay na ito na kung saan ang isang tahimik na babaeng nagngangalang Violeta ay bigla na lang di umanong nagbago ang ugali at isang gabi ay pinagsasaksak at pinagutan pa ng ulo ang kanyang sarili Wow. na at mga kapatid. Kalungkot naman yun. Pinaniniwalaan din na si Violeta ay sinaniban ng isang demonyo kung Yun ang kaya't mahirap nagawa dyan niya eh. ang mga karumal-dumal Yung na mga bagay na ito. sanib-sanib. Magpasa hanggang ngayon ay makikita pa rin sa loob ng bahay ang mga bakas ng dugo sa naganap na krimen. Creepy. At ayon sa mga taong bumibisita dito, ay madalas di man ang may nagpaparamdam sa kanila at may nagpapakita. At isa na nga dito ay ang multo ni Violeta. Sa pag-iimbestiga nga ni Franco sa nasabing bahay, ay sinubukan niyang alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwento-kwentong ito. One of the main spirits that haunt this place is named Violeta, which in English would mean violet.
I'm going to be asking Violet tonight if it's okay. So, Violeta, is it okay that I could be in here? Oo nga, yung boss nga ng babae. Oh my God. So I just heard a noise as well. And I know that I just asked if it's okay that I could be in here. Violeta? I'm hearing some shit. That legend sound like walking. Like, Ang tapang ni Kuya, no? Ang dilim ng pinupuntahan niya. Habang nasa loob ng bahay, sinubukan kausapin ni Franco ang di umano'y multo ni Violeta at nai-record ng kanyang kamera sa bahaging ito ang mahinang boses ng isang babae. Matapos ito ay nakarinig naman siya ng isang malakas na tunog at mga yupag sa paligid ng bahay. Violeta, why did you kill your family? Violeta, ¿por qué tú mataste tu familia? Loko ka pag sumagot yan. Ewan ko na lang sa'yo. Listen, Violeta, why did you kill your family? Violeta, ¿por qué tú mataste tu familia? Why did you kill your Kera family? mo yun. Violeta, ¿por qué tú mataste tu familia? Oo, sumagot nga. Esa me dice, Sumagot. yo quería. Sumagot. Violeta, what is the name of the demon that possessed you to kill your family? Violeta, what is the name of the demon that possessed you to kill your family? Oh shit. May kumalampag. I just got a loud bang from in the room. Para po marinig yun ng maliwanag yung ano yung mga kalampag, yung mga boses. Gamit po kayo ng ano, earphone. Sigurado maririnig niyo po yun. That's Violeta's room upstairs. There's cockroaches everywhere. Nang magtanong si Franco sa di umano'y multo ni Violeta kung bakit niya yun nagawa sa kanyang pamilya, maririnig ang isang boses na nai-record ng kanyang device na nagsasabing yo quería, na sa Tagalog ay gusto ko. Nang magtanong naman si Franco tungkol sa Sumagot nga, pangalan ng di gusto umano'y ko. demonyo, Yun pala ibig sabihin nakarinig ng siya ng isang malakas na Eucharia. tunog mula sa isang kwarto. Pero nang agad niya itong puntahan, wala naman siyang nakitang kahit anong nanaraon. Matapos ito ay nagtungo naman si Franco sa loob ng kwarto ni Violeta at sinubukan ulit itong kausapin. I did bring a knife, and hopefully this will instigate a little bit to help Violet come. I want to. I want to. Okay, I'm not even gonna ask. Does me holding a knife made you feel a certain way about harming me? I heard footsteps up here, and I want you to talk to me. May sumisigaw. Boses ng babae. I did just hear what
it sounds like someone screaming outside. It almost sounded like somebody was in pain. I don't know if that was something from the distance or maybe the spirits of when somebody got murdered here. I don't know, but that sounded like a really creepy scream and it kind of got me on edge. Holy shit, I just saw like a shadow right by the door. Loretta? Who was that? Habang nasa loob ng kwarto, nakarinig naman si Franco ng mga boses na nagmumula sa paligid ng bahay. Dito niya na tinapos ang kanyang pag-iimbestiga. Pero habang nire-review niya ang mga kuha ng kanyang kamera, Tapusin mo na yan kasi delikado na eh. Hindi na maganda ang sitwasyon dyan. Baka mamaya may totoong tao dyan eh. Pinapanood ka lang. ay meron pala siyang nakuhanan na talaga namang nakapangingilabot. Parang may dumaan. Glitch. Ayun, glitch lang. Oh, meron nga. Meron nga. Bilis. Na mga sandaling papasok pa lang si Franco sa loob ng bahay, nai-record pala ng kanyang kamera sa bintanang ito ang mabilis na pagdaan ng isang transparent na imahe na mistunglang isang tao. Boy, totoo nga, may dumaan. Pero transparent siya. Hindi mo siya ganong mahalata. Wow. Umpisa pa lang pala nagpakita na. Ayun oh. Ang mga tunog at boses kaya na nai-record ni Franco ay mga patunay na totoong haunted ang bahay na ito. Ang multo nga kaya ni Violeta ang nakausap ni Franco at nagpakita sa bintanang ito. Kaya na ang bahalang musga. Ang Mexican ghost hunting duo na sina Kevin at Alexis, na may-ari ng YouTube channel na Archivo Extinto, ay bumisita sa isang abandonadong rancho sa Mexico na kung saan ay may isang pulube ang nanirahan noon na inakalang nakahanap na siya ng maayos na matutuluyan. Pero sa paglipas ng mga araw, napansin ng mga kalapit na residente ang di umano'y kakaibang kinikilos nito na nauwi sa pambabugbog sa kanya hanggang sa siya ay mawala ng buhay. At ang mas matindi pa dito, pinagputol-putol pa di umano ng mga residente ang katawan ng kawawang lalaki. At sa paglipas ng mga taon, lumabas ang mga kwento-kwento na meron di umanong lalaki na gumagala sa paligid ng rancho. At ayon sa ilang residente, Pinagputol-putol eh, no? ay marahil ito di umano ang multo ng lalaki Masyadong na hindi pahirap pa rin yun. matanggap Pinatay na ang nga, mapait na pinagputol-putol sinapit pa. niya. Mula noon ay wala nang naglakas loob pa na lumapit sa paligid ng rancho. At sa pag-iimbestiga nga ng dalawa ay sinubukan nilang alamin kung totoo nga ba ang mga kwento-kwentong ito. Un celular, güey. Mira esto. Magulat naman. Espérate. Espérate. Ahorita no salgas. Creepy ng bahay, oh. Buenas noches. Ay, Dios, aquí siento muy feo, güey. May boses. ¿Escuchaste? Parang, umiiyak yata. No mames, güey. No mames. ¿Viste eso? ¡Hola! No mames. Ahí está, güey.
Esa era la que estaba allá arriba, güey. Neta. Esa prenda es la que estaba aquí arriba, güey. Esa de ahí. May boses na naman. Parang ano yung parang yung... ¿Verdad? Ano ba to? Buenas Umiiyak noches. na, umiiyak. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí? ¿Escuchas? Ay. Esto la verdad que me parece aterrador, güey. Como por qué harían esto. May mampas sa bakal. Pero dahil, dinig ko rin yung ano. Yung Wala. tunog. ¡Ey! Parang may mampas nga. Ya te escuché, ¿quién eres? ¿Eres la persona que murió aquí? Sa umpisa pa lang ng kanilang investigasyon, nakarinig na agad ng dalawa ng mga tinig ng mistulang isang lalaki na umiiyak. At sa bahaging ito ay nakita nilang may humigit sa telang ito. Pero wala Yun naman pala silang yun. nakita na Yung posibleng pala yung gumawa nito. napansin niya. May humila doon sa Habang tela. nasa pasilyo, nag-set up sina Kevin ng dalawang motion sensor na tutunog at iilaw kung sakali man na merong dadaan sa harap nito. At makalipas lang ang ilang minuto, Parang may tao. El sensor. Tumunog yung sensor nila. Está sonando el sensor. ¿Qué onda? Ay. Wow, boy! Purbida! Nahagip ng flashlight ayun no, sa bandang dulo. Ng pasilyo. Ewan ko nakikita nyo yun no, kulay itim. Wow! No Ayun no. mames, ahí hay alguien asomado, güey. Nawala. Nawala. ¡Ay, no mames! Se metió. Pero kitang-kita. Wala. Kulay itim. Parang Wala. sumilip eh. ¡Hey, acabo de verte! ¿Quién eres? Acabo de verte. ¿Quién eres? Umilaw na naman yung sensor. Oh. Se prendió la luz, güey. Se prendió el sensor de luz. El sensor de movimiento que da luz, ve. Está prendido. El otro está sonando. Está aquí en el pasillo, está frente a mí. Si estás frente a mí, ¿puedes hacer que los dos sensores se prendan? Umilaw naman. Nasa harapan nga nila. No te pases. Estoy a unos pasos de ti. Si estás aquí, ¿puedes prender la luz nuevamente? ¿Puedes pasar y ponerte frente a mí?
Ko, umilaw na naman. Boy. No. No inventes, está frente a mí, güey. Lo tengo frente a mí. Consistent yung Bigla yung na lang activity ng tumunog ang motion sensor. Pero makikita na wala namang kahit ano na Elemento. nasa harap nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpakita mula sa dulo ng pasilyo ang Makita mistulang talaga yan isang sa tao dulo. na may purong itim na kulay na agad ding nagtago. Ay. Escucha eso. Oh, may boses na naman, oh. Hombre, ¿por qué lloras? Umiiyak nga. ¿Sufres por lo que te hicieron? No. Tatakot na ako. Parang ko nilalamig sa takot. Wala pa ako niyan sa ano ha, doon sa actual na ano dyan, nangyayari dyan. Hombre, ¿quieres que te ayude a trascender, a salir de este lugar? Estás maldito aquí, ¿verdad? Por eso te lamentas, por eso lloras. No manches. No las toquemos, güey, y vámonos de aquí. No las Tama, toquemos umalis y na kayo vámonos dyan. de aquí, güey, vámonos, Hindi na vámonos. maganda sitwasyon. Ay, vámonos. Ay, no, Dios mío, güey. Vámonos. Ay, Dios. Mi linterna, güey. Ay, Dios mío. Wow, Probida boy, ayan, nagpakita na naman uli, oh. Talaga naman. Nalamig na ako sa takot. O talagang malamig lang. No mames, güey. Malamig talaga ako Habang sa ang takot dalawa eh. ay patungo sa dulo ng pasilyo, Nakaramdam na ako ng muli gabay. nilang narinig ang boses ng lalaki. Pero nang makarating na sila sa kwartong ito, ay wala naman silang nakita na kahit ano. Dito na nila napapasyang umalis. At dito ay muli nilang nakita mula sa loob ng rancho ang itim na figura na nagpakita sa kanila kanina. Agad-agad naman nilang binalikan ang loob ng rancho at hindi na nila ito nakita ulit. Pero ang mga pagpaparamdam kayang ito na naitokomento ng dalawa ay mga patunay na totoo ang mga kwento-kwento tungkol sa nasabing rancho. Ang multo na nga kaya ng lalaki ang nagparamdam at nagpakita sa kanila. Kayo, ano sa tingin nyo? Narito na naman tayo sa bahagi ng ating episode na isa na namang nakakagulat at nakakapangilabot na video. Kaya naman muli akong nagpapaalala na kung kayo ay may sakit sa puso o masyadong magugulatin, ay mas makabubuti kung i-skip nyo na lang ang video ito. Ang video ito ay isa lamang short film o pagsasadula at ang kwento ay hango sa tunay na karanasan ng isang babae na ginabi ng uwi sa kanilang tahanan at pinatulog sa labas ng kanyang ama. Paano na balik? Gulat sa tatay niya nakasalubong niya. Buat rumah macam hotel. Galit na galit.
minta kucing kau. Tak nak. Ah. Kucing kau kasih Sino abang. yung susi? Tak. Kau duduk sini. Kau jam sini mana? Kau duduk sini. Okey, sekarang kau duduk sini. Kau ingat nak balik kan? Cakap mak bapak kau tak dengar kan? Kau duduk sini. Kau suka sangat duduk luar? Jangan kau masuk. Kau duduk kat sini. Hindi pinapasok. Yan kasi, uuwi ng hating gabi. Gawain ng mga ano yan, yung mga, halos mga, ano ngayon, mga teenager ngayon eh. Uuwi kayo ng hating gabi, galing sa inuman, lakwatsa. Ano na yan eh, yung uso na ngayon yan, yung mga bata pa. Mapababae, mapalalaki. Nasa tagayan na. Ewan ko ba. Pabata ng pabata ngayon yung mga manginginom eh. Hindi siya pinapasok dyan sa pinatulog sa labas. Bunti nga sa'yo. Oh. Gulat siya. Siapa tu? Apa tu? Apa tu? Ay, nabutan ng ano, kumot. Thank you. Bakit kasi umuwi kayo ng ganyang ano, oras? Dapat mga alas 7, alas 8, nasa bahay na kayo. Lalo, babae ka. Oh. May black figure, oh. Ayan, oh. Wow. Medyo malapit na yan. Oo nga, oh. Ano kaya yan? Totoo kaya yan? Oh. Goosebumps ko, oh. Nanayo na, oh. Karamdam na ako takot. Nagtatayuan na balahibo ko. Habang siya ay nasa labas ay nagumpisa siyang makarinig ng mga ingay na tila ba may kumikilos malapit sa kanila. At nang sandali siyang mapamulat, ay napansin niya mula sa pasilyong ito ang isang mataas na itim na figura na animoy naglalakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Bigla siyang napabangon at muling pumikit Nasa labas at talaga, naglaho oh. naman ang Sinisilip siya. imahe. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Yung kumot. Ikinover niya doon sa may gate.
yun, dumana naman uli. Sobrang takot siguro naman bakit yung bata dyan. Ang laki eh. Ang tangkad eh. Tunay kaya yun? Baka 295 lang. Oh! Naku. Sumilip. Hello? Hello? Ako lang ko diri ah. Ako call masa aku nak bilang kau. Dari tadi aku kat luar rumah. Bapa aku tak kasi aku masuk rumah. Sorry, aku tadi dengar Rai lah. Kau nak aku patah balik ah? Aku beli... Wow! Sa taas. Oh, sa loob na. Ay, kagulat naman. Akala ko nasa labas pa eh. Nasa loob na pala. Nasa may kisame na eh. Ang mga video ng inyong makikita ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Justine San Diego. Ayon sa kanyang kwento ay madalas silang nakakaranas ng mga pagpaparamdam, kagaya na lamang ng mga kakaibang tunog at kusang paggalaw ng mga bagay sa loob ng apartment. At kung minsan pa nga ay may nakikita din silang anino kahit na sa umaga at maliwanag pa ang araw. At isang gabi nga ng Hulyo noong nakaraang taon ay may nai-record ang kanilang CCTV na magpapatunay di umano sa kwentong ito. Ano yun nalaglag? Makikita sa CCTV footage na ito ang biglang pagbagsak ng kanilang wall fan Wall na fan. tila meron di umanong humikit o intensyonal na nagpabagsak dito dahil nagkaroon ng malalang sira ang wall fan. Pero ang higit na mas nagpakilabot sa kanila ay ang nakuna ng CCTV ilang minuto lang matapos ang insidenteng ito. Oh, bumpas ang ilaw. Ay, may anino. Ilang minuto matapos ang pagbagsak ng wall fan, ay makikita na biglang bumukas ang ilaw ng kanilang banyo at CR. mapapansin ang aninong ito na tila ba may isang tao na nasa loob ng banyo. Grabe, kung mga tulog na yung mga tao dyan, at wala nang gumagalaw dyan sa ano ba, kusina ba yan? Eh, hindi natin alam kung ano yan. Elemento ba yan o multo? Kasi mga tulog na yung mga tao dyan eh. Kumbaga, ang natanging mata na lang dyan yung ano eh. Yung CCTV na lang eh. Creepy. Ayon kay Justin ay sinubukan na nilang mag-insenso at pinabless na rin nila ang apartment. Pero hindi pa rin nawawala ang kung anumang nagpaparamdam dito. Ang bidyong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at mula naman ito kay TikTok user PJ Paderanga. Kuha ang bidyong ito sa isang barbershop dito sa atin sa Pilipinas. Isang araw nang bigla na lang may mangyaring kakaiba na nagbigay ng kilabot sa mga barbero at mga magpapagupit sa nasabing barbershop. Uy, boy, kusang gumalaw yung ano, yung upuan doon sa barbershop, oh. Walang nakaupo. Umalis na yung ano yung nakaupo doon sa kabila eh. Takot eh, oh. Suot-suot pa nga yung ano, yung pangbalabal. Alisan yung mga tao, natakot.
Ikaw ba nang makakita ng kusang gumagalaw na upuan eh? Wala namang nakaupo. Makikita mula sa bidyong ito ang misteryosong paggalaw ng isa sa mga upuan ng barbershop. Yun ay kahit mapapansin naman natin sa bidyong ito na wala namang taong malapit dito Wala naman talaga. na posibleng nagpapagalaw sa upuan. Naniniwala ang mga nakasaksi ng pangyayari, pati na rin ang uploader ng bidyong ito, na posibleng may isang multo na nagparamdam sa loob ng barbershop noong araw na ito. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Tama. Ang bidyong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Omar Matino. At mula naman di umano ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Ay, Pero ayon sa kanya ay kuha di umano ito sa livestream ng nasabing TikTok Sorry. user habang sila ay naglilibot sa isang sementeryo. Nang bigla na lang may mangyaring kakaiba na nagpakilabot sa kanilang mga livestream viewers. Hoy. Hoy. boses. Hoy. Fungrit. Parang umiyak. Fungrit. ¿Quién está? Ano yan? Ano kaya yan? ¿Quién? Hindi natin masyado makita. Pero may nakaupo eh. ¿Quién? Parang bata. No hay nadie. Ven, ahí está amigo grande. Voy a ir contigo, ¿está bien? Me voy a acercar a ti. Amiga, Umiyak. Déjame acercarte para ayudarte, pequeña. se quemó amiga. ¿Estás sola? Oh, bata nga, nakaupo. Sementeryo. Nanayo na naman ang goosebumps. Para ko ng lamig ah. Bata nga, nakaupo. Sementeryo. Oh boy. Anong ginagawa mo dyan, bata? ¿Vives aquí en ese lugar? ¿Quién te dejó? ¿Tus papás te dejaron aquí? Que la dejaron aquí. Pero te sí lo abandonaron. ¿Te abandonaron? En una caja. Oye, que aquí se quedó la tarjeta en una caja. Se quedó. Tinatanong nila kung iniwan mo siya dyan. Pero, ¿Estás buscando a tus papás? amiga. Dinala daw siya dyan, nakalagay sa ano, En una caja, ¿cómo en una nakalagay caja na sa pequeña? box. Oo, pinatingnan sa likod nila. No sé. Sabi ng bata, tumingin na sa likod. Nung nawala na yung bata. Pequeña, Desapareció. Desapareció. Desapareció, desapareció. Habang sila ay naglilibot sa loob ng nasabing sementeryo, ay narinig nila ang boses ng tila isang batang babae. At mula sa bahaging ito ay napansin nila ang isang batang babae na nakaupo sa harap ng isang puntod. At base sa sinasabi nito ay tila meron itong itinuturo at meron itong kinatatakutan. At nang sandali silang mapalingon sa kanilang likuran, ay bigla na lang naglako ang batang babae. Oh, grabe, nawala yung bata. Ano ang ginagawa ng bata dyan sa sementeryo yung oras ng gabi? Oh. Wala namang ano dyan, walang kasama. Nag-isa lang siya eh. So anong ginagawa niya dyan? Hindi normal na bata to na yung mga batang ano. Sabagay may mga bata kasi pagala-gala, pero kahit na pag yung mga galang bata, hindi basta-basta pupuntahan dyan na walang ano, ilaw. Ang dilim-dilim eh. Lalo sementeryo yan.
Ayon sa ating sender ay noong una ay inisip di umano ng mag-asawa na posibleng naligaw ang batang ito sa sementeryo. Pero matapos ang kanilang ilang oras na paglilibot dito, ay hindi na nila muli pang nakita ang batang babae. Pero posible nga kaya na isang multo ang Sino nagpakita sa kanilang live stream nung gabing ito. Kayo na ang bahalang humusga. Ang video ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Renz at mula naman ito kay Facebook user Wannapply na isang content creator at game streamer. Sa video ito ay sinubukan nilang pasukin ng isang abandonadong bahay kung saan sinasabing may isang bata di umano na pumanaw at mula noon ay hindi na ito muli pang natirahan at sinubukan na nga nilang pasukin ang nasabing bahay. Creepy yung bahay. Pati yung loob, creepy. Yung labas, creepy na yun. Sa loob pa kaya? Ako sa pinakagit nito, kinakaroon na talaga ako ng kaba dito. Naalala ko si kwento dito. Yung mga bata na sabi sa amin dito na meron din namatay dito. Kaya kwento nga pala nila dito, parang yung bata na nagkaroon ng sakit. Kaya simula lang talaga wala na ng umupa dito. Tingnan mo ako may tao na lang kasi hindi namin sisigod dito siguro. Ano yung Matakot kasi magkakumuha. Nakita mo ba? Sinubukan nilang pumasok sa loob ng bahay pero napagalaman nila na nakalak pala ang gate nito. Maya-maya pa ay nakarinig na sila ng mga ingay at napatakbo palayo sa bahay. Pero napansin mo ba na mula sa bahaging ito ay makikita ang tila Boy! May nagpakita, white lady ba yan? Hindi nila napansin yan. Kahit nanakbo sila, pero hindi yan yung dahilan kung bakit sila nanakbo. Wow! Uwi na kayo. Huwag na kayo bumalik dyan. Delikado na yan, oh. Yung umpisa pa lang, nagpakita na eh. Wow, creepy, oh. tao na may puting kasuotan. Pwedeng tao rin yan. Nagpanggap lang. Imposible, hindi nila napansin eh. Doon sila galing eh. Kaya imposible hindi nila mapansin kung tao yan. Hindi nila ito napansin ng mga oras na ito. Pero makalipas ang ilang minuto ay hindi silang bumalik sa nasabing bahay. At Bumalik pa talaga kayo ha. Tigas ng ulo nyo. Ito yung pinakaunang bintana dito. Ang ganda dito, no? Ang ganda dito. Tumalik yung pinakakwartong una. Tapos, may dumaan. Saan? May dumaan nga. Tinatawag mo yung sarili. nagawa nilang makapasok sa bukas na bintana ng bahay. At dito nga ay napansin ng isa sa kanila. Ang pagdaan ng tila isang tao mula sa bintanang ito. Oh, may dumaan nga oh. Grabe. Lumabas silang dalawa para kumpirmahin kung ano nga ba ang dumaan sa bintana. Pero wala namang tao na naroon. At bagamat nakakaramdam na ng kilabot, ay naglakas loob pa rin ang dalawa na gawin ang challenge na maglaro sa loob ng abandonadong bahay. Naglaro pa ha. Nag-live stream sila. Laro. May umiyak. Gusto ko nyo Habang sila ay naglalaro ay bigla na lamang silang nakarinig ng boses ng tila isang babae na umiiyak. Dito na sila napalabas ng abandonadong bahay at hindi na muling bumalik dito. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito ay indikasyon Takot na din. posibleng haunted ang abandonadong bahay na ito. Mga multo nga kaya ang nakunan nila sa video ito. Natapos na po yung ating mga pinapanood na nakatakot na mga video.
talaga naman nakakatakot. Kahit ako, ramdam ko yung takot at saka yung kaba dahil kahit nawala ako dun mismo sa aktual na pangyayari. Nakailang beses akong nakaramdam ng kaba at takot. Bigla akong nanlalamig eh. Whew. Maraming salamat sa mga nanood. At sana paki-subscribe po ng aking munting channel. At huwag niyo pong kalimutang mag-likes pag natapos niyo mapanood yung video. At doon po sa mga nanood na at nag-likes sa video, maraming salamat sa inyo. At shoutout po sa inyong lahat. Kita-kits ulit po tayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. At muli, maraming salamat po sa inyo.